misa para sa ikatlong araw. Paano nga ba, mga kapatid ko, na ang tao ay kalulugdan ng Espiritu Santo kung ikaw ay may kataasan at hindi mo maisusukong ganap at ikinahihiya mo ang gawang kabutihan na baka ikaw ay pagtawanan o libakin ng kapwa mo nilalang? Magalak ka, kapatid ko, kapag niyuyurakan ang pagkatao mo, kapag inaalipusta ka ng kapwa mo ng dahil kay Kristo. Matakot ka kapag patuloy ang hangarin mo sa pagyaman at wala kang hinahangad kundi ang maitaas ang kapwa mo nilalang upang ikaw ay tingalain ng kapwa mo tao. Sa Ama, habang kayo ay nagpapakababa, lalo kayong itataas. Kung sino ang nagbabata, nagpapagal, naghihintay, hindi niya namamalayan na siya ay kanyang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng kaligtasan. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin at mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchi. O dakilang anak ko, purihin kang ganahan sa bawat gawa mo. Handog mo sa tao na tunay na walang mali, wagas tapat na pagmamahal, hindi kumukupas, hindi mawawalay sa sanlibutan. Salamat sa'yo sa patnubay at gabay, sa iyong gawain, nilagak sa nilalang, hinandog mo ito ng tuwiran, upang ganap pakinabangan. Matanggap sa'yo'y magtitiwala sa pamamagitan ng iyong Espiritu na inalay mo sa pagkatao na ginamit mo upang maging lubos sa tao, na mapatotohanan mo ako. Ikaw nga ay buhay, kailan may dinaparang gawa mong mainam. Salamat sa ikatlong araw na muli naririto ang mga anak mong natipon sa dambana mo, na kung sa'y dinaraos sa tuwina ang gawain mo. Nahandog mo kay Constancia, niloob nilagak mo para sa mga anak mo. O kay puti mo, o kay dakila mo, wala kang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Purihin ka, aking Ama, dakila kang totoo, kapangyarihan mo'y marapat madama ng mga anak mo. Naway pakinggan mo ang dulog sa'yo
mga anak mo. Nakikibaka sa sanlibutang tinatahanan. Tinatahak nila ay kalupaan. Habang nabubuhay, na tanging ikaw lang ang siyang pagmumula. Na tama at tumpak, marapat at dapat, na mga gawa sa'yo'y kalugod-lugod. Habang ika'y nagmamasid, habang iyong minamasdan, tuwirang nasisiyahan kung ikaw ay nakakita na silayan sa kanila. Ang mabuting anak, yan ang marapat, nawa nila'y matanggap kanilang maisabuhay. O aking amang mahal, aking amang ligaya, ang dulot kanino man gawin mo, o Ama, sa kanila ay kamtan. Ito ang araw na kung susuriin sa tatlong bilang, Espiritong natulingan sa ibabaw ng kalupaan, naghari nga ng tuwiran sa mga tatanggap. Ikaw ay tuwirang makakamtan. Upang ganap masabuhay ang iyong kabanalan. O dakilang Ama ko, siglan mo ng mabuting pag-iisip ang bawat anak mo na naririto sa kalupaan. Naglilithing maglingkod sa kanilang mga barangay. Siglan mo ng kapayapaan na mabuting damdamin at mabuting paglalasa sa paglilingkod nila. Kung sinong nararapat at siyang karapat-dapat, siyang hirangin mo, Ama, na makapamuno sa bawat barangay. Maituro nila ang higit na marapat kung paano mabuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Maging kapayapaan ay kanilang kampiyon sa bawat pagmumuno sa araw-araw. Sigla ng talino, mga anak mong marapat na sa kanila'y bobo. Huwag ang maghari, damdaming pagkatao, kundi ang pagkatao na pinaghaharian mo. Linisin mo, Ama, kanilang mga puso, kanilang mga isip. Huwag panaigin kanilang pagkatao na nahihirapan sa tuwin ay nasasaktan, sa kabiguan ay di makatamo ng katiwasayan. Tanging ikaw lamang ang nakababatid ng nararapat sa kanila. Ikaw ang magbigay ng karapatan sa bawat isa upang sa gayon, kung ang mula sa iyo ang mamumuno sa bawat barangay na may takot sa iyo, ay sa ayos nila ang bawat pamumunuan nila. Maging marapat sila, maging karapat-dapat na isang pinamumuno ng iyong mga anak. Tuwiran niyang makilala nila, makantang ganap ang tama at tumpak kung paanong paglilingkod na mayroong ganap, mayroong pag-ibig, taglayang liwanag, katalinuhang mula sa iyong paghahari. Maisilid sa diwa ang marapat, Ama, upang maging ganap silang lahat sa iyo. O aking Ama, hanggang kaliit-liit ang bahaging manunungkulan sa bawat barangay na tinindig mo sa kalupaan, maging marapat sa pananaw mo ang
bilang pagboto na kanilang tinatama. Huwag ang pagiging pagkatao ang manaig sa bawat isa, na doon ay paghahariin kalooban nila. Ikaw ako ang manguna't maghari upang sa gayon mapayapa na ang bawat barangay. Katotohanan lahat na kung ikaw ang pagmumulan ng katalinuhan nila, walang magkakamali, walang magkakasala, walang maaapi, walang mahihirapan, wala kahit ano na aapak-apakan na kapwa rin nila. Tanging ikaw lamang ang nakababatid ng lahat, aking Ama. Gayon din naman, dalawin mo't patnubayan, ganap mong puspusin ang mga nasa banig ng karamdaman. Igawad mo sa kanila ang kasiglahan at kalakasan ng pananalig at pag-asa. Bigyan mo sila, Ama, ng kapahingahan ng kaisipan, ng mabuting damdamin upang kanilang makayanan ang kanilang karamdaman nasa sa katawan. Palayain mo na, Ama, ang marapat mo pang bibigyan ng buhay upang makapamuhay pa ng mga ilang taon sa sanlibutan. Igawad mo na, Ama, ang kalayaan sa kanila at huwag silang pakitulutan manindin sa kanilang mga kalagayan. Gawin mong marapat na ikaw ang kilalanin, ikaw ang madama, at huwag silang mawala sa iyong espiritu. O aking Ama, igawad mo rin sa bawat anak mo na nasa bilangguan, na walang katarungan, humihingi ng katarungan, aping-api, walang tagapagtanggol, walang kasalanan na naparusahan. Ikaw ang sandigan, ikaw ang kaukulan, ikaw ang tamang hustisya nila. Bigyan mo sila, Ama, ng tamang kalayaan, tumpak na pamumuhay sa kanila ay kamtan, kaligayahang ganap, maramdaman na lubusan sa kanilang kaabahan, pagkaalipin, kaapihan, sila'y palayain. Gayon din naman ko, ang mga alipin na mga nawalan ng ulirat, hindi nila mabatid ang tama at tumpak nang dahil sa nawalan sila ng pag-iisip. Doon kung saan dako, sila mga nakakulong, walang pamilyang dumalang, walang kumalingang tapat, sapagkat sa pananaw nila, wala silang kwenta, mga tao. Subalit ikaw, Ama, ang lahat ng tao minamahal mo. Sa pananaw man ng tao, walang kwenta at makabuluhan ito. Subalit ikaw, tanging ikaw, Ama, ang nagbibigay kabuluhan sa mga walang kwenta sa pananaw ng mga kapwa nila. Ikaw ang nagpapahalaga, ikaw ang nagmamahal sa mga inaalipin ng mga panalong iyong mga anak. Ikaw, Ama ko, ang aasahan, ikaw lamang, wala na ngang iba. Ikaw, Ama ko, ang nakababatid ng kalalagayan ng bawat isa. Gawin mong marapat ng kanilang katinuan ng pag-iisip ay iyon ang ilagak upang makalaya sila sa hindi nararapat na buhay at makamtan nila ang tamang buhay na mula sa iyo. Ama ko, Ama ko, Ama ko, palayain mo rin ang mga naligaw ng landasin, mga nalulot sa hindi tamang gamot ng dahil sa mga walang kwentang tao. Sa pananaw mo'y abusado, palalo't walang batid, kundi ang sa kanila lamang kaligaya at kasiyahan, kagalakan nilang kamtin, ang may maalipin ng dahil lamang sa pagnanasang kayamanan. Ikaw na, Ama ko, maglagak ng kahatulan. Ikaw, Ama ko, ang tunay na tanggulan. Hindi mo kailanman pababayaan, kaapihan sa sanlibutan ay mangibabaw. Tanging ikaw lamang ang kanilang sandigan na marapat makaahon sa bawat pagkaalipin ng walang katarungan. Tanging ikaw lamang ang tunay at wagas
tapat na magmahal, magpakailanman. Gayon din, Ama ko, ang mga kalikasan mong pinipinsala, igawad mo sa iyong mga anak ang katotohanan na pag-iisip upang magkatakot sa iyo at di nila wasakin mga likha mong kaiinang na dapat ay pakinabangan ng di lamang iilang. Tanging ikaw lamang ang marapat at karapat-dapat upang ang lahat ng ito ay mapayapang ganap. Tanging pinahintulutan mo mang maganap ito upang makita mo ang tapat at totoo sa iyo. Subalit itakda mo na ang kalayaan ng bawat isang naasa pagkaalipin ng di tama at marapat na laman at damdamin. Makasanlibot ang hangarin upang mapatotohanan ikaw aking Ama, ang tunay na paghahari. Ikaw lamang at wala nang iba dapat maghari. Tatanggap sa mga kikilala, sa iyo ay tatanggap na lubos at ganap. Makakalaya nga, sapagkat ikaw nga ang kataas-taasan, ang katotohanan, at ang buhay, liwanag na walang kamatayan. Nekkarameneyahan, nekkarameneyahan, nekkarameneyahan. Yamang nasambit ko ang marapat, Ama ko, ang pinakamahalagang makalaya sa mundo. Mga aliping walang kaaliwan, maliban nga ikaw. Ikaw ang nakasilay, ikaw nakasaksi, ikaw nakabatid, ikaw ang may batid. O aking Ama, ikaw ang magpalaya sa bawat anak mong walang katarungan, nang dahil sa gawarin naman ang kanilang kapwa nilalang. O aking Ama, kay buti mo, kay dakila mo, kay huwaga mo at walang kapantay ka. Neyere karmahalea, halea karamala, no karamaya, halea karamaya. Yamang ikaw ang tunay na wagas tapat sa libutan at kaharian ng langit. Ikaw ang siyang magpatupad sa marapat. Pagkat ikaw ang sapat, tama't tumpak sa lahat. Ano nga baga ang higit na nararapat? Ang kahiyaan mo ang kapwa mo na walang magagawa sa iyo? O ang papaghariin mo'y Ama mo na lahat sa buhay mo'y siyang nakababatid at makapaglalagak ng marapat? Kay buti mo, Ama, kay dakila mo. Yan ang sa tuwina naway alalahanin nyo. Yan ang sa tuwina'y naway damhin ninyo. Masambit ng bibig nyo. Aanhin mo ang karangalan sa lupa. Aanhin mo ang lahat ng iyong nakakamtan, na hindi naman ikasisiya ng iyong kaluluwa. Bagkus ikalulugmok at ikapapahamak pa. Aanhin mo ang kapwa mong makapagdadala sa iyo sa hindi tama't tumpak. Aanhin mo ang mag-aakay sa iyo sa dilim. Aanhin mo ang kapwa mong magbibigay sa iyo ng hindi tama't tumpak para ikaw ay maligaw sa may makalimot at sa kanya'y mawalay. O tao, kung kilala nyo lamang ang inyong tinatawagan,
At kung nadarama lamang ninyo ang inyong sinasamba, kayong lahat ay liligaya at matutumpak sa tuwina, sapagkat siyang magtuturo, mag-aakay sa inyo. Sapagkat siya'y wagas at tapat kung magmahal. Alalaumbaga, sino ang nagulaping anak niya, na sa kanya ay sumandig at sa kanya ay umasa? Wala kahit na sino. Aba ka man sa pananaw ng kapwa mo, wala ka mang karapatan sa mga kapwa mo. Subalit kung ang amang nagbigay karapatan sa iyo at nagpahalaga sa buhay mo, higit na payapa ka sa bawat segundo. Sapagkat tanging Ama lamang ang may-ari ng buhay mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nescaramania. 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 Buhay po ba ang Diyos? Salamat sama sa ikatlong araw ng pagnunobenaryo natin. Iba't ibang pangaral na, iba't ibang mga aral na ang idinatal niya mula pa sa unang taon ng gawain ito. Mga unang araw, buwan, taong lumipas, magpahanggang ngayon, na kung pagbabasihan ng tao ang mga sinambit mula pa sa una, walang magkakatulad maliban ng ilang kataga. Patotoo lamang na walang katapusan ang salita ng Ama, na walang makatutulad sa kanyang gawa. Subalit, kailan kaya makikita ito ng tao na ang ginagawa ay pag nakakita sa kapwa-tao ay uso pala yun, tutularan, ay maganda pala yun, saan kaya niya yung binili? Ay naku, masarap yan, saan mo ba yan natutunan? Yan ang tao. Kapag nakakita ng pangtaong damdamin ng gusto, ilan kaya ang maghahanap sa pang-espiritual na pamumuhay? Naiaangkop niya sa sarili niya ang natutunan niya. Ilan kaya ang makikipaglaban sa totoo tama na pamamaraan ng Ama? At ilan kaya naman ang makasusunod sa kalooban niya? Mga mahal, napakasarap sa piling ng Espiritong Banal. Kung mararamdaman nyo lamang, kakamtin nyo ang kasiyahan. Tandaan ninyo, magalit man ang kapwa nyo kung nasa tama kayo, kakampin nyo ang Ama. Iwanan man kayo ng kapwa nyo kung nasa tama kayo, ang Ama'y kasama nyo. Itakwil man kayo ng kapwa nyo, kung tama ang ginagawa nyo, ang Ama pa rin ang hahatol sa bawat isa. Kaya siya pa rin ang tanggulan hanggang wakas ng buhay. Buhay po ba ang Ama? Kaya sa bawat isa, kung ang isip ang maghahari siya, kung ang damdamin ang mangungunay siya, walang mapapalungi sa lahat ng kasamaan, walang mapapariwara sa kapahamakan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal ko, napakabuti ng dulot ng Ama sa buhay ng tao. Subalit, kailan kaya mararamdaman ang totoo? Kailan kaya matututunan ang kabutihan niya? Kailan kaya kakamtin ang kadakilaan niya? Maraming nagsasabing, Panginoon, Panginoon ko. Subalit ang tinatawag ng Panginoon ay di niya nararamdaman. Kilala niya ang Hesukristo, pinako sa krus at inililigtas siya sa impyerno. Ang ginagawa naman niya ay hindi kaligtas-ligtas sa impyerno. Ano ang naiba? Paano naiba ka? Sa makatwid, walang naiba. Ang ginagawa mo kung pang-tao na darama mo. Kung ang gagawin mo ay pang-kalooban ng Ama, ang Espiritu niya ang sa iyo'y nangunguna. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, hindi ito kayang gawin ng tao. Kung ikaw na naglilingkod ka na, hindi mo pa alam ang tama at tumpak, sasama ka pa sa hindi marapat, sino ang makapag-aakay ng tama na mali rin ang ginagawa? Kaya nga maliwanag na tinuran, ang isang bulag ay di makapag-aakay
sapagkat kapwa sila maliligaw. Buhay ba ang Ama? Mga mahal ko, katotohanan ang tinuturan ko. Kung nais mong maging puspos at ganap sa Ama, magpapuspos ka ng kabutihan niya at tanggapin mo ang paghahari niya sa iyo. Maligayang bati. Buhay nga po ba ang Diyos? Para naman pong kapanapanabik ang anibersaryo, no? Nawa po, sa bawat pagmimisahe, nararamdaman nyo kung nasa pagkatao, nasa espiritu. Ano po? Nawa po ay makita ninyo ang paghahari ng Ama, ang pagkilos ng kanyang espiritu. Nawa po ay matutunan ninyo kung paano ang buhay. Alam niyo po, pag ikaw ay lingkod na at nakikipagtotoo ka na sa Diyos, lilisya ka na sa hindi tama at di ka aayon sa sanlibutan, di ka aayon sa tao, kundi ang gagawin mo ay ang batid mong kalooban ng Ama. Buhay po ba ang Ama? Kaya kung lahat lang ng tao ay magkakaisa at magbibigayan, wala namang hidwaan. Kung may pag-uusap lang na mabuti, walang alitan. Kung may pagbibigayan, walang hiwalayan. Kaya lamang kapag nalaig ang pagkatao, gusto'y laban. Buhay ba ang Ama? Nasaan ang Diyos na tinatawagan at nasaan ang paghahari ng Kristong Panginoon? Wala pa rin. Tao pa rin. Paano sinasabi ng tao, Panginoon ko at Diyos ko? May naiba ba? Wala naiba. Sapagkat kapag pagkatao mo ang pinangunguna, pagkatao ang nasa iyo. Kapag ang pinaghahari mo'y ang tuo ang bawat ginagawa mo. Mga mahal ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ulitin ko nga mga salamat, mga pasyente ba? May bisita tayo. Lapit na nakita sa loob. Kaya bisita ka. Purihin ang Ama. Ay, marami palang tao. Purihin. Baka naman po sa anibersaryo, parang Bisaya, no? Saka kayo wala. Buhay po ba ang Diyos? Naku, talagang buhay na buhay. Kung buhay na buhay po ang Diyos, ano ang palagay ninyo? Ba't may anibersaryo? Para ipagdiwang ang kanyang kaloob. Sa makatwid, ito ang pagpapasalamat sa kanyang biyaya. Biyaya po iyan, tama po ba? Ang kanyang gawain ito ay biyaya. Ang gawain ito ay biyaya. Biyaya. Halika. Kota mo. Tapos na yung eskena mo kaya hindi ka napupunta rito. Ginawa ka lang halimbawa. Ano po? Alam niyo po, biyaya yan. Bakit po sinabing biyaya? Sa palagay niyo po, kung bilang tao, tatanggapin yan? Gagawin ito? May magagawa kayang ganito? Na kayo'y matipon dito, na kayo'y pumarito, at kayo ay pang-usapan ng ganito? Wala po. Hindi po ito gagawin ng tao at walang mangyayaring ganito. Sa makatwid, biyaya at pagpapalang kaloob ng Ama na kung mamahalin ninyo at pahahalagaan nyo, makikinabang nga kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Pagkaluwat-luwat man sinabi, pagkaluwat-luwat man na ginanap, daratal ang takda na pakikita niya yung katotohanan. Maliwanag po na bilang isang kuntsing, yung mga binabahaging salita, pag ako'y nasa pagkatao na, sabi ko, Panginoon, ayoko pong bumigkas ng salitang hindi ko alam kung yaon ay masama. Ipabatid niyo nga po sa akin kung ano yung salita na yaon. At nang matutunan ko po at
pagdakay tinuran, ito ang kahulugan noon. At walang makikita sa lahat ng libro sa buong daigdig. Sapagkat yan ang sinyalis ko na ako ang nagdatan. At ako ang patotoo na ginawa ko ang salita na yon upang lalo kong pagtibayin sa puso't isip mo na ako nagbabahagi ng salita sa iyo. Taon na ang binilang. Subalit salamat sa Ama dahil sa kaloob niyang takda sa 12 taon, ngayon napatotohanan kung totoo po, ako mismo ang naghanap. Wala nga po. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakabuti ng Ama. Kapag sinabi niya, hintayin mo lang. Ang iba po kasi pag sinabi ng Espiritu gusto agad pagdaka. Ayaw namang makipagtotoo. Ang inaasahan lang yung sinabi. Subalit ayaw namang tumanggap, ayaw namang makibaka, at ayaw makipagtotoo. Yan ang tao, anak. Sabi po niya, anak, tandaan mo, ang tao ay talusira, maninira, at madaling makasira. Kaya sira-sira. Hindi po sa akin nagmula yan, ha? Hindi po sa akin nagmula yan. Subalit suriin nyo, totoong-totoo. Subalit ako, anak, yan po ang sinabi niya. Ako ang nagbubuo ng wasak. Ako ang nagtatama sa mali. Ako ang nagpupuno ng kulang. At ako ang naglalapat sa marapat. Ako rin ang nagtutumpak sa hindi ganap. Kaya ako ang lahat ng mabuti sa lahat. Buhay po bang Ama? Kaya kung susundin nyo ang mabuting tagasunod, dapat kayo malalaman nyo kung anong mabuting kanya at para sa inyo. Kaya lamang maraming tao, Diyos ko, Panginoon ko, hindi naman nasa puso ang pagtawag niya. Wala naman sa puso ang pagdulog niya. Kaya lang siya na Diyos ko at Panginoon ko dahil may gusto siya. Buhay ba ang Ama? Kaya lang niya sinabi yung Diyos ko at Panginoon ko, may hihilingin siya. O dili kaya ay naghihinagpit sa buhay niya. Subalit hindi niya nasabing, Diyos ko at Panginoon ko, salamat po, nadama kita. Buhay ba, Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan, inyong pagnilayan ang sa akin iniluwan. Kung ganang katauhan di masasambit sa harapan, at kailanman ay hindi kayo aaralan. Ano nga bang karapatan niyang sa inyo ay magbigay ng mga aral na sa inyo'y napapakinggan? Kaya't kung tuwirang kayo'y magninilay, maaangkop sa inyong mga buhay. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, bumalangkas ka man ng isang silya, magbuo ka. Kung kulang sa paa, pag inupuan, titiyab at babagsak ang uupo sa kanya. Ganyan din ang isang lingkod. Kung kulang sa paglilingkod, lahat ng hahawakan niya, tibag din at walang buo. Kaya't kailangan ng isang lingkod, ako ang kasama para kumpleto. Tagapagtaguyod ako, tagapangasiwa ko siya, tagasunod siya sa akin, ako ang gabay niya. Buhay ba ang Ama? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kung mali ito, tumindig kayo at sabihin nyo, mali ka ako kunsi. Kumuha kayo ng bato at pukulin siya. Subalit dahil totoo, pasubalik ko sa inyo, tinuran ko sa inyo. Yan ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Netsaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Amo na po. Halika nga kayong dalawa dito. Ito ang perfect time. Pasensya na po kayo. Ang tala ng sandali. Gitna kayo.
Ako pala. Baba ka, Cecilia. Dito ako. Yan. Pasensya na. Mababa ka ngayon. Bakit po sila ay parehas na tinawagan? Sa gampanin sa gawain ito, sila po ay isa na mga lingkod na mayroong ginagampanan sa bawat isa para kay Apo Conching at para sa lahat. Kaya, ganyan po ang buhay. Unahin natin si Cecilia. Kulang ang paghahandog kay Cecilia. Salamat, Ama ko, sa anak mong ito. Ceciliang kay paya, kung pagmamasdan ang lahat, subalit kay tibay ng tumindi, sa'yo'y ganap na tumangga. Nagalit man ang ilan, na sa kanya'y di makaunawa sa unang buhay. Anong gagawin mo, Cecilia, dyan? Tatanga-tanga, mabubuhay ka ba dyan? Ba't di mo gawin magtrabaho? Anong mapapala mo dyan? Wala kang kita. Araw-araw nandyan ka. Mabubuhay ka ba diyan? Kabata mo pa. Ilang taon nga naman yon? 12 taon na ngayon. Cecilia, 20 ka palang mahigit. Tama baga ng panahon na yon. Kaya, mag-apply ka ng trabaho. Magtrabaho ka. Subalit matibay, kanyang panindigan. Di niya pinahintulutan. Sa gawain ay nawalay, kanyang pinaglaban. Patuloy na naglingkod, saan man si Constancia, pasunod-sunod siya, ginagawa niyang kanya na marapat niyang gawin. Abaman sa pananaw, sa simple mang gampanin, para siyang alipin, di niya ikinahiya ito, di niya tinutulang gawin, kundi kanyang tinupad, patuloy na nilabanan, damdamin niyang taglay. Puso niyang tumibok, kala niya'y di ko batin, subalit naudlot, nang dahil sa'kin ako ang kanyang inuna. Tinuran niya ito, di na ako mag-aasawa. Kasal na ako kay Kristo. Salamat, Cecilia. Mayroon ka ng asawa. Di ka na makakahiwalay. Nakabigkis ka na sa akin. Yan ang pasubali ko, bilang ika'y tao, na ngayon ika'y naririto, di batid ng tao, na masigit kang maligaya, sa mga mahigit na pera, ang pinahalagaan at nakamtan, na patuloy pang naghahanap. Ngunit pasubali ko'y wala naman sa damdamin, ang kanilang kay buturang galak na nakakamtan. Kaya, sino ang mas mapalad? Si Cecil na walang hanap buhay, papayat-payat. Subalit salamat sa Ama. Bagamat noon, siya ay bata pa. Tama po, mula sa simula, ganito na katawan ito. Kaya lang noon, tisiko siya. Bakit po tisiko? Ubuhin, mahina ang baga, at sikmura. Ngayon po, mahina pa ba, Cecilia? Salamat.
Salamat sa iyo, Ama, na kinabang si Cecilia. Magkaiba naman kayo nito. O Elizabeth, ang iyong katarikan. Bibisto kita ngayon. Ang iyong kataasan, naglahong tuwiran, nang ika'y makadama. Luka-luka kayang si Ma'am Beth. Katanga-tanga. Direktora, ba't magre-resign? May sweldo ba ka doon? Wala. Ay, tanga talaga. Yan ang katotohanang pananaw ng tao kapag tapat kasama. Luka-luka, sira ulo, tatanga-tanga. Subalit di iyon ang mahalaga, pinakamahalaga, nakamtan sama, na bago ang pag-iisip mo, na bago ang damdamin mo, kaya pala may gampanin ka. Kung wala si Elizabeth, walang libro, aklat baga, sa piling ng Espiritu na siyang bumalangkas sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu. Kaya sila pong dalawa ay may gampanin, at magpahanggang ngayon ang gampanin ni Cecilia ay patuloy pa rin po. Kaya lamang may binigay na isang tagat-tupad naman sa isang tungkulin sa akin. Yan po ay kanya-kanya silang level, kanya-kanya silang gampanin, kanya-kanya sila pong tinutupad na sinusunod, at kanya-kanya pong bahagi ang spirito. Siyempre po, halimbawa, si Juan, ang alam niya ay magtigbas ng kahoy. Ano po? At ang alam naman nitong si Pedro ay mangisda. Ibibigay po ba kay Pedro ang tagapagtigpas ng kahoy? O kung ano yung alam, yun ang ibibigay. Ganun po bumalangkas ang Ama. Ganyan po siya kung inyong malalaman o mababatid ang kanyang kaalaman na higit na ibibigay sa inyo para mga tuto po kayo. At ang walang karunungan ay babahaginan niya. Tulad ni Apo Kunching, sa bilang pagkatao, hindi kaya ang ginagawa ni Elizabeth, kaya may binigay na isang Elizabeth. Yan po ang tawag sa kanya, Ma'am Beth Chico. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sila po ay magkasabay ang kaarawan. Magka-birthday pa po, no? Na unang may ginampanan kay Apo Kunching sa pamamagitan ng dambanang ito, na noon po ay wala pa, tumutupad na si Cecilia. At siya, wala pa rin po ang dambanang ito, tagasunod pa lamang siya noon, kahit saan magtungo ang paghayo ng Divine Mercy na imahen, sumusunod siya. Kaya pala, may gagampanan siya. Ganyan po magbalangkas ang Ama. Pinagtatama, pinagtutugma niya po ang kanyang mga anak. Kaya kung lahat po ng tao ay aayon sa kalooban ng Ama, mababatid po ninyo ang tungkulit gampanin ninyo para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, nawa po, hindi kayo nabagot, hindi kayo nainip, kundi ang natutunan nyo, ang Diyos pala, nakapagtutugma-tugma, nakapag-uugnay-ugnay, nakapagtatama-tama sa Kanyang mga anak na naibibigay niya ang bawat gampanin sa bawat isa. Sapagkat ang lahat po ay may panawagan, kanya-kanya lamang takda at kaukulan. Kaya hintayin po ninyo, kung kilala nyo ang Ama, ang takda kung kailan kayo, tatawagan niya. Subalit huwag kayong matakot. Kahit saan po kayo tawagan, kahit anong tungkulin at gampanin kayo ipagbigyan o dulutan ng pag-aatas. Huwag po kayong matakot sa atas niya. Masarap po siyang sundin, tupdin ang pag-aatas. Sapagkat kapag tumalima ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, ang pag-aatas niya ay hindi Kanya ibabagsak, hindi Kanya gugupuin o papatayin, makasunod ka lang. Hindi po. At lalong hindi niya gagawin yun sa iyo na ika'y pahirapan kapag naglilingkod ka na sa Kanya. Kaya sa pananaw ng kapwa,
mo nahihirapan ka, wala kang hirap na nadarama sapagkat ang nahihirapan ang Ama. Buhay po bang Ama? Sapagkat maliwanag po niyang sinabi sa pamamagitan ng Kristo, ako ang pamatok niyo, sandigang bato na di matitibag ng kahit na sino. Sa inyo pong lahat, sila po ay magkasabay ng kaarawan. Subalit, pinatotohanan din ng Ama, hindi man masabi ng tao kung kailan siya isisilang, subalit ang Amang nakakalam kung kailan yaon. Kaya magkaparehas man ang kanilang petsa, Oktubre 20, ngunit ang taon ay hindi. Tama po ba? Ang buwan lamang, ang araw ay hindi rin nila batid kung parehas. Walang nakababatid, maging ang oras. Yan ang Ama. Ang panahon noon at panahon ngayon ay napagtatama niya. Tama po ba? Yan po ang pag-aralan ninyo. Akala ninyo, tinindig lamang sila dito, karalayan ng karawan na pagbati? Hindi po. Mensahe pa rin ito sa inyo. Upang patotohanan ng Ama sa inyo, may takda ang lahat. Hindi man sila magkapanabay na isinilang, subalit nagkatagpo sila sa isang lugar. Hindi man sila sabay na isinilang, subalit nagkaparehas ang kanilang gampanin. Hindi man sila sabay isinilang, subalit nang sabay nilang tanggapin ang Espiritu, magkasabay nilang sinasamba sa totoo. Buhay po bang Ama? Kaya sa inyong lahat, naway mayroon po kayong natutunan sa takda ng Ama. Kaya't ang bawat takda sa inyo, hintayin nyo. Takdang kalayaan, takdang kagalakan, takdang pagkatighaw, pagkahulagpos, takdang tagumpay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Po. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya ngayon, paano mong may paglalaban ang Espiritu ng Ama? Kung mataas ka at may pananaw kang mataas sa sarili mo, ang may paglalaban mo ang sarili mo, hindi ang Diyos mo. Sapagkat ang kataasan ay pagkatao. Subalit ang kababaan at pagpapakababa ay sa Diyos. Kaya para mapakilala mong ikaw ay nasa Espiritu, kalimutan mo ang sarili mong kataasan. Tao. Buhay bang Ama? Kaya ang sino mang matarik sa pananaw niya, ang sino mang mataas sa pananaw niya sa sarili, wala siya sa Panginoon niyang tinatawagan. Siya ay nasa sarili niya at alipin pa siya. Sinong maalipin? Yung mapanlin lang niyang kalaban. Yan po. Si Cecilia po ay nag-handog. Saging. Bao. Yan nga po. Wala na pala sa piling. Dapat din inalis sa piling. Patotoo lamang po na ang siniwalat kagabi para kay Cecilia, kahit walang matira sa kanya, makapaghandog lang. Ay, totoo po yan. May nagregalo sa kanya ng 1,000, pinabili niya lahat ng saging. Sabi ko sa kanya, 500 na lang. Itira mo yung 500 sa'yo. Di po yun ang damdamin ko. O, ibigay mo, pahayag niya kung ano. Hindi po kaapo ikaw na lang magbibigay ng pahayag. Aba, ikaw ba yung handog? Ako magpapahayag. Ganyan po, mga minamahal. Napakabuti po ng Ama. Bakit po ito ang alay? Ang isang puno ng saging, isang pusong lumuwal, pagka siya'y nagbunga, piling-piling. Kung ang paghahari ng Ama ay totoong nasa sa inyo, ang puso niyang nakaugnay sa inyong damdamin, piling-piling din na tamis ang inyong kakamtan, sapagkat sa inyong lahat, pasisibulin niya ang kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, katulad din po ng saging, hambing din sa kanyang puso, na bago po makain ng saging, binabalatan siyang ganyan.
ganyan din po ang balok ng puso niya. Na bago po lumabas ang kanyang mga bulaklak ng saging, ay inaalis yung balok. Pagbuka ng isang balok, may lalabas na isang piling. Pagbuka ng isang balok, may lalabas na isang piling. Pero hindi pa piling ng saging, piling ng bulaklak. Hanggang sa hindi namamalayan, lumalaki na itong ganap. At kasagaran ng kanyang paglaki, natatanggal na yung kanyang sungot. Pag natanggal na yung sungot niya, natitigang natutuyo na, tumidilaw na ang saging. O dili kaya kung anong kulay mang meron siya, nahihinog na siya. At pag nahinog na, pwede nang tigkalin, pwede nang kainin, pwede nang makabusog kanino man. Ganon din ang pananampalataya. Bubuksan ng Ama ang isip at damdamin nyo upang matuto kayo sa kalooban at mga aral niya, upang mapakita niya kung gaano kahalaga ang isang kaloob niyang Espiritu sa inyo, upang sa gayon kung tanggapin nyo, malasap ang tamis na dulot niya. Buhay po ba ang Ama? Kaya kung buhay ang Ama at buhay kayo, huwag kayong maiinggit. O hernia. Naku, muntik pang ihulog. Bakit 5 ang ginawang 5 daliri ng Ama? Manalig ka, nilahad niya. Buhay ba ang Ama? Nang wika nga niya, kapag naglingkod ka, may pagdaraanan ka. Kung totoo tapat kang lingkod, tandaan po ninyo yan. Sapagkat ang Kristo, tapat at totoong lingkod, may pinagdaanan. Subalit anuman ang pinagdaanan, hindi natigatig, hindi natibag, hindi sumuko, hindi umayaw, hindi namatay sa walang kalaban-laban. At nang makahulagpos na, napatotohanan ng katapatan na Diyos na totoong naghari sa bilang pagkatao, kaya binalik sa pagka-Diyos at nagkaroon ng totoong kaganapan na mapasilay tapat ang ginawa. Kaya ang lahat ng naglilingkod ay itong pinakikibakahan, ang katapatan, ang katotohanan, at habang pinakikibakahan mo yan, pinaglalaban mo katapatan mo, katotohanan mo, mayroon kang mga pinagdaranang hindi mo kabukat-bukat at di mo malirit. Kaya, katanga-eka niyo. Ba't pinagpalitan ka nilang ganyan? Katanga-eka niyan. Naku, kung sa akin ginawa yan, hindi po pwede. Talagang hindi po pwede dahil ikaw hindi sama. Subalit kung sa Ama ka, pwede rin sa'yo yaon. Buhay ba ang Ama? Ano yaon pag niloko ka ng kapwa mo? Kinuha pera mo, di na binalik sa'yo. Tinirang ito, inutang ito, niloko ka pa. Pagkatapos ay wala nang kwenta. Subalit kung ang puso mo totoo, nagtitiwalak na nalig ka sa Ama mo, lahat ng inalis sa'yo sa kalokohan ng kapwa mo, sa kamalian ng kapwa mo, ang Amang tapat kang naglilingkod at sa Kanya ay tumatanggap. Isang araw magigising ka, lahat pala ng niloko sa'yo, binalik niyang lahat. Buhay bang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, mapapatotohanan ito ng totoong tao. Subalit siya hindi totoo, kailan may di nyo makakamtan ito. O tao, yan ang totoo. Kung paniniwalaan nyo, magaganap sa inyo. O tao, totoong totoo, mga tinuran ko, magtiwala kayo. Kung ayaw nyo, di nakatanggap, mga puso nyo, na taong tao kayo, tao. O tao, kailan mababago? Kailan mababago? Kung di mo tatanggapin na ang kamalian maaring maitama, na ang dilim sa inyo
maghaharing ganap. Kaliwanagan tao, kailan makikita ang marapat, ganap at totoo. Tao, taong-tao kayo, kaya't ibinigay ang Kristo. Yan po ang sinabi ng Ama ng panahon ng Kristo. Kaya't kung ang panahon ngayon makikipagtotoo sa Kristo, lahat ng mabuti para sa inyo, batid ng Ama ito. Kaya't lahat kung mabuti ang gagawin nyo, mabuti rin ang ganti sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan, katotohanan mga mahal ko, tandaan ninyo, walang taong gumawa ng mabuti na lahat ng ganti masama pa ito. Bagkus kung gumawa ka ng mabuti, may gumanti man sa iyo na kapwa mong hindi totoo sa Ama, hindi niya kilala at di nagpakatotoo sa Kanya, siya ang gaganti sa sinungaling maling gawa sa mundo. Buhay ba ang Ama? Subalit, may ibibigay siyang tapat at totoo sa iyo, yamang ginawa mong marapat, sapagkat hindi ka niya pababayaan na ang ginagawa mong mabuti, ganti masama. Kaya, dito napapatotohanan, sa gawang mabuti, Ama may gantimpala. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. O Cecilia, Mami Beth, mamigay kayo ng saging. Ano po? May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Salamat. Kung inyong pagminilayan, minsan, ang mga naglalagay ng alay na yan, buhos lang ng buhos, buhos lang ng buhos. Para po bang tawag doon ay gusot-gusot, ano? Walang kaayusan. Pinaghalo-halo. Ganon din po kuminsan ng tao. Sama-sama sa isip, sa ugali niya yung masama. Subalit, dinatal ng Ama isang araw, hinawi niya. Pinagsama-sama niya yung pantay-pantay, yung pare-parehas, at binukod niya yung iisa. Yan po ang mangyayari. Totoong-totoo. Daratalang takda, sama-sama sa impyerno ang pare-parehas ang masama na ugali. At iisang tutunguhan ng taong isa ang naging kulay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O sulong, pag-aralan ninyo. Ang host, ang pangalan, ay nakapilpil. Ayan, nasa ibabaw. Ito, sama-sama. Pinaghalo-halo. At sa ibaba ng host na yan, nandyan ang star. Ihambing nyo yung host sa isang haligi. Ano po? Ihambing nyo itong salitang hall sa isang haligi. Hall, yung pinaka-hall. Ano po? Matibay na hall na binalangkas ng Ama, pundasyon ng Ama, na kapag nagpakatibay din kayo sa kanyang matibay na pundasyon, kakampi ninyo ang bituin ng pagnilingning sa inyong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pabayaan nyo na yung mga gusto sa impyerno. Kayo nagpapakabuti, magpakatotoo. Buhay ba ang Diyos? Nang panahon ng Kristo, kaya sinabi niyang, pati ang mga nagpapakatotoo ay hinahadlangan nyo pa. Bakit nila hinahadlangan? Natatakot silang mawalan. Ang Kristo hindi natatakot mawalan sapagkat wala siyang hangarin kundi mabuti. Hindi siya na umaasang bigyan ng pera, bayaran siya, hindi humihingi. Kaya wala siyang pakialam. Basta diretso siyang tumutupad, diretso siyang gumagampan, gumaganap. Wala siyang iniisip. Puro totoo siya. Yung maraming iniisip, takot na takot. Baka maubusan sila. Baka magawan sila. Mga mahal, kung tapat ka, totoo kang lingkod, kailan may di ka matatakot na mawalan. Maubusan ng paglilingkuran. Sapagkat hindi ikaw ang naglilingkod sa sarili mo, kundi ang nagpapalingkod sa iyo, nag-ata sa iyo. Kaya siyang magbibigay ng paglilingkuran mo. Kaya kailanman na hindi ka matitigating matatakot para bukas. Sapagkat alam mo, kung totoo ka tapat, may bibigay siyang tapat din sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, Ako, Kunching, galit ka ba? Ay, hindi po. Hindi po ako galit.
hindi ko nga po alam eh. Hindi po mapigil yun eh. Kaya pag pinigil ko po, ganyan, baka manigas ako dito. Sabi, pasubali ko sa inyo. Ay, ayaw eh. Sasakit ang balikat ko. Kaya, pasubali ko sa inyo. Ayan, alam niyo po, si Kristo rin gumanyan. Subalit di pwedeng tularan si Kristo. Sapagkat ang Kristo, kung ano'y ginagalaw ng bibig, ginagalaw din sa kamay. Ibig sabihin, kung ano ang sinasabi, sa buhay. Buhay bang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po bang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Walang kapantay ang paghahari niya, walang kapantay ang gawa niya. Kaya kung lahat lamang ng tao ay tutupad sa kalooban niya, wala pong hindi magagalak. Manay. Oh! Ayaw. Wala. Buhay po ba ang Diyos? Dapat po, kung itong araw na ito, ginugol mo ang maghapon mo sa walang kwenta, nang makilala mo ang Ama, gugulin mo kinabukasan mo para sa Kanya. At pagbasihan mo ang ginugol mo para sa sarili mo at nang ginugulan mo siya ng panahon mo. Pag nakita mo ang malaking pagkakaiba, magnilay ka't magbulay. At lithiin mo, siya'y wag na sa'yo'y mawalay. Kung ang tao lamang po
magnilay, magbulay at magtanto sa bawat araw, walang taong maliligaw. Subalit sadyang niloloob po yan, pinahihintulutan mo ng maligaw ang isa, mawalay ang isa, magkasala ang isa, at ito'y mabuti, upang kapag nakilala ng naligaw na walay nagkasala ang kabutihan, kung siya'y may pagnanasa ng kaligtasan, tutulad sa mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Kaya may sinasabing nagbagong buhay. Kung wala pong nagkamali at nagkasala, wala ng Kristo. Kaya't ibinaba ang Kristo para sa mga nagkasala, nagkamali, naligaw ng landas, upang maitama at mahango. Kaya kung ang tao'y tumutupad, sumusunod sa marapat, walang taong hindi magbabagong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. Mayroon po ba kayong natutunan muli? Mayroon po bang kulang? Masarap po bang timpla ng hain ngayon? Alam niyo po, bawat araw masarap ang timpla ng hain sa dulangan. Kung lahat lang ng tao'y nanamnam at makakalasap sila ng mainam, manunood sa kalamnan, tatagos hanggang kaloob-looban, maghahari ang sarap at liwanag ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, may tanong po ba kayo? Eto po ano? Sabi ko kay Alin, i-research mo nga ako yung mga dahon-dahon nating hinahatol. Alam niyo po, salamat Chama. Noon po, aaminin ko sa inyo, nagtitiwala lang ako sa salita niya na kailanman nanakay di kita papahamak, kailanman nanakay hindi kita pababayaan, sundin mo at walang malalason sa mga hinahatol kong ito. At kung susunod sila at mananalig magtitiwala, makapagdudulot ng kagalingan, purihin ang Ama sa maglalabing 2 taon, na sa Trina ay gayon, sa pagtalima pagsunod na ang katapatan lamang po ang pagtitiwala at paniniwala sa kanyang hindi niya ako pababayaan at malulugmok na may magpaparatang nakamatay, pinatay. Sumunod po ako. Lumabas lahat. Kaya po, ito yung hinahatol natin na, ito yung hinahatol natin. Totoo po pala, totoo. Siyempre, pababayaan ba niya tayo? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Tingnan mo ka ako, tingnan mo anak. Bakit ka ako? Tingnan mo nga ka ako kung ba't ganito, ba't ganito, ba't ganito. Ay, naku Arlene, kaya pala ka ako, kapag may ganito yung tao, dito niya hinahaplos. Pag may ganito yung tao, dito niya hinihilot. Diyos ko, alam niyo po, napakabuti ng Ama. Sabi nga po, ang talinong binigay sa tao kung gagamitin sa mabuti pakikinabangan, katulad ng computer, ng internet. Kaya lamang po nagiging masama ito sa mga taong gumagamit sa hindi tama. Buhay po bang Diyos? Sa makatwid, ang dulot ng Ama sa ibabaw ng lupang ito, dito sa mundo, sa sandaigdigan ng tao, 2 ang kinakamtan, 2 ang naidudulot. Ang mabuti at ang masama. Kaya't kung lahat ng mabuti ay pinabubuti pa, lahat ng mabuti, bubuti kaysa dati. At ang masama, kapag pinabuti, naging mabuti sa pananaw ng Ama. Kaya tandaan po ninyo, lahat ng bahagi ng Ama sa lupang ito, kung tatanggap ay gagamitin sa mabuti, mapapabuti. Subalit kung yung tumanggap, ginamit sa hindi tama, napasama. Sino ang naging masama? Ang Ama, ang Kristo, sa mali nilang ginagawa. Sapagkat napapahamak ang Kristong pangalan sa taong hindi nagpapakatotoo, napaparatangan ang nagpapakatotoo. Kaya kung ang tao'y totoo, lahat ang ginagawa, totoong may takot, samang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, ano po ang kulang? Wala
sana. Gusto niyo po ba yung mahabang istorya na walang kabuluhan? Mahabang salaysay na walang nakamtan? Mahabang salita na walang kakwenta-kwenta? Mas maganda po yung kahit maiksi, kung may kabuluhan at tinanggap ng diwa, kinamta ng puso, nalasap ng katawan, nagharing ganap ang katotohanan, nagkaroon ng pakinabang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, sumainyo ang kapayapaan. May bukas pa. Lagi niyo pong tatandaan yan, ano? Laging may bukas pa. At eto lamang po, ano man ang mahirap para sa iyo, huwag mong isipin na mahirap. Sapagkat kapag inisip mong mahirap, sadyang mahihirapan kang ganap. Subalit anuman ang mahirap para sa iyo, ang nasa isip mo'y magaan, mapapagaan niyaan ng bumuhay sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Anuman ang ginagawa mo, dapat nasa puso mo. Gusto ng puso mo, may pagmamahal ang puso mo. Sapagkat kapag ang ginagawa mo'y labag sa kalooban mo, mahihirapan ka, masasaktan ka. Kaya dapat lahat ng ginagawa mo ay totoo at tama sa puso mo. Depende lang sa gagawin. Baka ginugusto ng puso mo'y nililindang ka lang nito. Para lamang sa sandaling ligaya mo, mahirap ang sandali mo. Katapusan nito'y parusa sa'yo. Subalit, kapag ang ginagawa mo'y kabutihan, kabanalan, na bukal sa puso mo, ikaw rin ang masisiyahan. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, may bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang nakakangka. Kung ngayon bigo ka, lumaban ka, anak ng Ama. Manalig kang may ligayang naghihintay. Ikaw ay mahal niya, huwag lilimutin. Handa niyang sa'yo'y ibigay ang marakot sa'yong buhay. Kaya halina, halina kayo, namnamin niyo ang tuwiran, ang handog ko. Tulad ng lalamunan nitong si Constancia, pinahihintulutan na mayroong magbara upang makapigil sa awit niya. Subalit, nasa ko, ihaya, iula sa inyong mabubuting ginagawa. Sino man ang humadlang, sino man sa inyo ang tumutol, patuloy niyong gawin. Ama sa inyo ay gagabay, hindi gagawin ang iwanan. Babantayan kang tuwiran, aalayan ng iyong kakayahan upang tuktin mo ang aral niya't may sa buhay mo, tuwiran mong matupad
nagbigay, kung siya ang nag-alay, kung siyang sayo ay nag-atas na tuwiran, kailanman di kayo iiwan, di ka kailanman pababayaan, ika'y gagabayan, papatnubayan kang kanak. Kaya kayo ba ay anak niya? Bakit po niloob sa harapan niyo'y ipikit ang mata ni Constancia na nangungusap sa inyong lahat, ay naghahayag, nagpulat ng sakit ay marapat upang sambitin ko magbulag-bulagan kayo, ipikit ang sa inyong mga mata na tagla ito, kung ganang makapagdudulot ng di mabuti sa isip niyo't magtataglay sa inyong mga pusong nasa pagkatao. May wasan ang di dapat, di maganap ang mawala, sama ay tuwirang makalimot ng dahil sa matang maliwanag na nagmamasid, nagtumititig na di napagnilayan, kung dapat niyang tanggapin ng puso. O taong aking mga mahal, inyong paglilayan ang sakit tinuran. Lingkod ka ba, tagasunod ng Ama? Anak ka ba niya na di pa nakilala siya? Gawin mong marapat na ika'y maging ganap, at tuwiran mong siya'y gawin isang mahalagang bagay sa iyong buhay, na ayaw mong mawalay kailanman, at iyong panghihinayangan na di mo na masumpungan, at di mo na makita kailanman, at di mo na magamit, pagkat siya ay mahalaga ng higit sa lahat sa iyong buhay. Taong aking mga mahal, kayo ay magnilay, magbulag, ang may pandinig ay nakarinig. Bakit sa bandang huli ay aking binabang awitin, upang akin namang sambitin sa inyo mga mahal ko? Kung sa unang buhay mo'y mataas ka, subalit walang siglang puso mo sa pananampalataya, at di mo tuwirang madama ang Ama, gawin mong magpakababa sa Kanya, higit mo siyang makikilala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauuna. Ang bawat araw ay mahalaga, hanapin nyo ang Ama. Sa puso nyo'y damhin
sa isip niyo'y ikintal kanyang mga salita, mabubuting hangarin, upang kayong lahat sa kanya'y makinabang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karananiyahan. Net karananiyahan. Net karananiyahan. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, muli po sa inyong lahat, ang bawat araw po ay napakabilis. Ano po? Napakabilis ng araw. Sa maghapon, hindi mo na mamalayan. Padilim na pala. Sa gabi naman, paghiga mo, at napasarap ang tulog mo, abay lumipas ang oras, di ka mananalangin umaga na pala. Kaya ibig sabihin, mamahal, tandaan po ninyo, pinaiksi ng Ama ang buhay ng tao, sapagkat ibig sabihin, ang tao ay maaaring paiksiin ang lahat sa Kanya, subalit ang kapangyarihan ng Ama ay di kailanman iiksi ang dulot niya. Magandang umaga po sa gabi ito. Pagpalain kayo. Kaya po pinaiksi ng pinaiksi para matuto kang magmadali at siya'y hanapin mo. Baka mahuli ang lahat, di mo siya nakilala, di kanya matanggap bilang tunay na kanyang anak. Tayo na po. Pwede po bang wala ng bendisyon?